Welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa ating episode, magluto naman tayo ng Bistek Tagalog. Ang dali lang nitong gawin, mabilis pa at ang sarap. Pero bago ang lahat magsaing muna kayo para tuloy-tuloy na, di ba? Mas ma-enjoy natin to talaga. At dahil nga hindi na ako makapag-antay, yung detalye ng mga ingredients at yung buong recipe, i-check nyo na lang sa description ng video. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin to. Meron ako ditong beef. Beef sirloin yan, na pinahiwa ko na ng maninipis. So kung mapapansin ninyo, ayan maninipis na yung hiwa niyan. Aside from beef sirloin, pwede kayong gumamit dito ng flank steak. Ipahiwa nyo lang ng manipis at para masigurado, pwede nyo pang i-tenderize ito. Meat mallet, kuha lang kayo ng sangkalan na kahoy. Tapos maglagay lang kayo ng wrap dito, yung cling wrap sa ibabaw. Ilagay lang natin yung beef dito sa ibabaw. Tama-tama rin to kapag ang gamit niyo yung matitigas na cut ng meats. Pwede kayong gumamit ng meat tenderizer tools such as meat mallet para mas mapalambot ito. I-pound nyo lang ng dahan-dahan Hindi kailangan yung full force Baka masira naman yung inyong sangkalan yan. Dahan-dahan lang. Makakatulong yan para i-break down yung mga muscles ng meat na gagamitin ninyo. At importante, baliktarin nyo rin. Bukod dito, meron pa akong isang technique na ipapakita sa inyo after this. Actually, gagawin talaga natin yun dahil part siya ng recipe. Para dun sa mga magtatanong, kunyari ang gagamitin ay pork, tapos hihiwain ng manipis. Kung kailangan pa bang gumamit ng tenderizer tool, actually hindi na kailangan dahil mas malambot ang pork kumpara sa beef. After nating matenderize yung beef, kailangan na natin itong i-marinate. Isang mabisang paraan ng pagpapalambutin sa karne ay ang pag-marinate dito sa citric acid, katulad na lang ng calamansi, lime, or lemon. Hindi porket nagpapalambot tong citric acid, ibig sabihin dadamihan nyo na. Dapat yung sakto lang para hindi mangasin masyado, Kaya i-check ninyo yung recipe para dun sa saktong dami lang. Yan, pigaan lang natin to. Ang pag-marinate dito, usually para sa akin, for best results, overnight. Kaya nga kanina sinasabi ko sa inyo dapat i-prepare na natin ito a day beforehand para ready na. Pero kung nagmamadali kayo, kahit mga 3 hours lang na marination, okay na to. Next, maglalagay din tayo dito ng toyo. So, lime at toyo lang ang katapat niyan. At masahiin lang natin ito mabuti. Yan, importante dito na mahalo lang natin yung mga ingredients at ma-coat na evenly. So, kung mapapansin niyo, hindi ko muna hiniwa yung karne ng baka. Kasi nga maramihan ito. Kung konti lang yung lulutuin ninyong Bistek Tagalog, yung mga tipong dalawang ganito lang kalalaki, pwede nyo nang ihiwa in advance. Para nang sa ganun, after nating i-marinate, ang next step kasi dito is ipiprito na natin ito, Pwede na kayong magprito. Ang reason ko dito kung ba't hindi ko hiniwa muna to, so isipin nyo, ilang malalaking hiwa yan, Kapag hiniwa ko to ng maliliit, mas marami, di ba? Sa bawat prito natin, kailangan nating ibaliktad. So, ang dami kong ibabaliktad na maliliit na peraso, di ba? Kaya naman, ganyan muna kalalaki yan. Ipiprito ko yan mamaya ng ganito kalapad. Siyempre, babaliktad natin. And then, once maprito, doon ko pa lang ito hihiwain. Itatabi ko muna to. Tatakpan ko lang ng cling wrap at ilalagay ko lang sa loob ng refrigerator. Habang nagmamarinate, i-prepare na natin yung mga ingredients pa para tuloy-tuloy na tayo mamaya. Gagamit tayo dito ng bawang. Itong bawang ay kinakrush ko muna bago ko i-chop. So para sa akin, kapag bago pa lang, gamit kayo ng almirez, yung mortar and pestle tool. So okay na okay yun. Or gamitin niyo yung puwitan ng kutsilyo, itong ilalim. So yun guys, once na mahiwa na natin yung bawang, kung pinong-pino mas maganda kung kaya ninyo. Pero kung hindi, okay lang din. Tabi muna natin to. Next yung sibuyas naman. Depende yung dami ng sibuyas dun sa dami ng beef na lulutuin natin. Tatanungin niyo ako tungkol sa preference ko. Personally, mas gusto kong gamitin yung yellow onions. Itong mga sibuyas ay hinihiwa ko lang into rings. As in, parang onion rings lang yung ginagawa natin. Pwede ninyong kapalan ng konti. Mga ganyang kakapal. Once na mahiwa natin yung sibuyas, maya-maya lang, paghihiwalayin natin yung inner part dun sa malalaki. Yung maliit na part kasi, which is eto, tanggalin ko na para makita nyo. Yung mga yan, iginigis ako yan. And then yung malalaki naman, which is yung outer part, ginagamit natin yun, nilalagay natin yan, itong mga malalaking to, sa bandang huli ng pagkakaluto. So, ito na yung malalaki. Tatabi ko muna. Pagdating dito sa maliliit na hiwa, so, china-chop ko lang muna to. Yung tipong ganyang kalalaking hiwa, okay na yan. Hindi na natin ito i-chop pa ng maliliit na peraso. At this point ay nababad na nating mabuti itong mga beef slices. So, pwede na natin itong iprito. Mantika, konti lang Huwag yung masyadong dadamihan.
So guys, since napakarami nga nito, ipiprito ko to by batch. So ito na yung na-explain ko sa inyo kanina. Kapag hiniwa ko tong beef bago iprito, imagine niyo yan, sa isang part siguro mga 8 hiwa yan. So ibig sabihin 8 beses akong magbabaliktad, di ba? So 16 times dito sa dalawa. Whereas kapag hindi ko muna hiniwa, 2 beses lang. So pinapabayaan ko lang na maprito to for around mga 1.5 to 2 minutes per side. At guys, isa pa, pansinin niyo, di ba? Nagtutubig yung beef kahit na naka-high heat tayo. Ito yung katas kasi galing dito sa beef and at the same time yung mga marinade din na na-absorb nito. So pabayaan nyo lang muna na kumulo yan tapos mag-evaporate, may iwan dyan yung flavor na lang. So yan, at this point okay na tong beef natin. Tatabi ko lang muna. Ganyan yung gusto nating kulay. Tapos itutuloy ko lang yung pagprito. Dito pa sa mga natira na beef na to. At para nga mas mabilis, eto, 2 na yung lutuan natin. Prito na natin sa 2 pan. So guys, kapag medyo nasusunog na yung ating lutuan, dahil nga kakaluto natin, dahil marami, i-turn off nyo muna yung heat, tapos pabayaan nyo lang muna saglit. At ito yung ginagawa ko dyan. Kuha lang kayo ng paper towel. Naka-off na yung apoy nito para hindi kayo mapasok. Tapos i-scrape off nyo lang katulad yan para matanggal. Huwag tayong magluto ng may ganito kasi umapait yung niluluto natin yan On nyo uli. Lagay ulit tayo ng mantika at ituloy natin yung pagluto ulit. After nating iprito itong ating marinated beef, ipaparest ko lang muna to bago hiwain. At mapapansin niyo habang pinaparest, lumalabas na yung moisture dito. So pabayaan lang muna natin yan. After mga 5 minutes, pag hindi na masyadong umuusok, isi-separate natin yung liquid na nanggaling dito. Ready na tayo para hiwain tong beef. So nasa sa inyo na kung gaano kalaki yung gusto niyo hiwa dito sa beef. Usually, pag ako ganito, kasi lulutuin pa natin to, so may possibility pa na lumiit. So at least yung ganyan, safe na yan. Kung gusto niyo lakihan, okay lang. So gagawin ko lang to dun sa lahat. After this, ituloy na natin yung pagluluto. Hey guys, so yan, okay na. Yan guys, dun sa mga nagtatanong, aside from beef, di ba, nabanggit ko kanina, pwede tayong gumamit ng pork. Pwedeng pork chop, pwedeng yung kasim, kasi maganda yung kasim dahil may fat content, so moist yun. Or kahit chicken, meron tayong recipe ng chicken bistec sa website natin. So guys, eto na, lahat nung ating beef sirloin na marinate at partially na prito. So right now, pwede na natin ituloy yung pagluto natin ng bistec Tagalog. Nagpapainit lang ako ng lutuan. At lagyan na natin ng mantika yan. Dito na natin ngayon igigisa yung sibuyas at saka yung bawang na na-chop natin kanina. Unahin muna natin dito yung sibuyas. So guys, ito yung sibuyas na maliit, yung nasa gitna. So hiniwalay natin dun sa malalaking rings, diba? Tapos chinop ko, so ito yun. Lutuin nyo lang sandali itong sibuyas hanggang sa bahagya na lumambot. Pwede nyo rin ipa-brown katulad nito, walang problema. Then ilagay na natin yung bawang. So pwede ninyong unahin yung bawang sa pag-isa, depende kung anong gustong lasa, Kasi gusto ko yung bawang, hindi well-pronounced, kaya hindi ko siya inuuna. Pero kung gusto niyo yung umaangat yung lasa ng bawang, tapos yung tipong tostadong-tostado, feel free na unahin yung bawang, ipa-brown niyo ng konti bago niyo ilagay yung sibuyas. Itutuloy ko lang yung pag-isa dito ng mga 1 minuto pa. Yan, ang bango na. Ilagay na natin to. Igisa pa rin natin kahit na naprito na kanina. So kanina, nung pinirito natin, kumbaga bahagya pa lang yung pagkakaluto nitong beef, Hindi ibig sabihin niya ni malambot na to. Kahit na manipis o kahit na pinound pa natin kanina yan ng meat tenderizer mallet. Kailangan pa natin itong isimmer. Kaya yan, ginigisa ko muna. Hindi naman matagal yung pag-isa dito kasi nga naprito na natin. Tapos ihandaan nyo na yung natirang marinade. Pati na rin yung juice kanina ng beef. Diba kanina pinapa-cool down natin? So habang nagko-cool down, lumalabas na yung juices. So eto na yon.
Pinagsama ko na yung marinade ingredient na natira dun sa pinagbabaran at saka yung juices dito. So guys, no, kung mapapansin niyo, hindi pa sapat syempre itong liquid na to. No? So ang gagawin natin, kuha lang tayo dito ng beef broth. So ilalagay natin lahat at isi-simmer nga natin ito hanggang sa lumambot na tuluyan yung beef. So right now, naka-high temp ako, naka-high heat para lang kumulo. At once sa kumulo na, tsaka ko nahihinaan yung apoy to the lowest setting. So yan. Once sa kumulo na, hihinaan ko lang yung apoy sa pinakamahinang setting at sinisimmer lang natin ito hanggang sa lumambot na ng tuluyan. At this point, ito na yung gusto nating mangyari. Sobrang lambot na ng beef. Tapos meron pa tayo ditong sauce. So nasa sa inyo na kung ipapa-evaporate nyo pa tong sauce or hindi na. Para sa akin, okay na to Actually, may tip nga pala ako sa inyo. Kasi yung iba sa atin, gusto yung ganitong kulay, no? Bakit daw ba yung iba kapag nagbi-bistec yung sauce dark na dark? Sa kanila hindi. Medyo brownish or minsan light brown pa. So ang ginagawa ng karamihan, nagdadagdag ng toyo. Maapektuhan kasi ng toyo yung lasa kapag gagawin natin yon. Oo, magda-darken, pero pagdating sa lasa, aalat, no? So ang ginagawa ko dyan, kung gusto nyo i-darken talaga, meron ako ditong soy sauce pa rin, pero ito yung tinatawag natin na dark soy sauce. So ang dark soy sauce, manamis-namis to. Ito nyo manamis-namis yan, na medyo syrupy yung texture. Pag maglalagay ka ng dark soy sauce dito, makakatulong yan para ma-darken yung sauce nyo. So nasa sa inyo lang kung gagamitin nyo to o hindi Pinakita ko lang sa inyo, just in case na isa kayo dun sa mga gusto na ipa-darken yung sauce ng bistec or any dish, like for example, adobo, nang hindi magdadagdag ng regular soy sauce. Okay? So may iwasan nating umalat yan. So at this point, importante, tikman natin. Nakakatulong kasi yan para makapag-adjust tayo. Kung kulang ng alat or kulang ng kung ano man. So right now, para sa akin sa tingin ko, kulang ng konting alat. So ito yung asin. Tapos kailangan ko ng medyo marami-raming paminta. Ito yung paminta natin. Nasa sa inyo kung hindi kayo mapaminta masyado, dun lang sa gusto ninyong dami. And para sa akin, makakatulong mag-balance ng flavor yung asukal. Optional lang din to. Alam ko yung iba sa inyo, ayaw ng asukal kapag nagluluto ng savory. So, hindi nyo kailangan maglagay ng asukal. Hindi naman tumatamis yung dish kapag naglagay ng asukal. Ang ginagawa lang nito ay binabalance lang nito yung flavor. So, yan. At yun haluin lang natin to. And of course, ilagay na natin yung onion. Ito yung malalaking part ng sibuyas. Pagkalagay ng sibuyas, dinidistribute ko lang muna yan. Tapos tinatakpan ko yung lutuan. So itong pagtakip dito, kaya natin ginagawa yan para sa ganun mas steam pa yung kakalagay lang natin na sibuyas. Hindi natin kailangan lakasan pa yung apoy, di ba? Kumbaga yung steam na lang dito sa loob ng lutuan natin, yung partially na magluluto dyan. At once na mas steam na nga natin yung onion, mas madali na itong mapaghihiwalay sa isa't isa. Distribute lang natin itong sibuyas. Once na ma-distribute na, actually, pwede nyo nang i-serve to kagad Or, kung gusto niyo medyo matingkad pa yung kulay, naglalagay ako dito ng daon ng sibuyas. Hindi naman talaga naglalagay ng daon ng sibuyas pagdating sa bistec. Pero paminsan-minsan, ginagawa ko yun kasi unang-una, yung dahon ng sibuyas ay lasang sibuyas din naman, di ba? Pangalawa, magbibigay siya ng extra na kulay. So optional, napaka-optional nitong ingredient na to. Dun lang sa may mga gustong gumamit, gamitin ninyo. Makita nyo, di ba? Mas nagiging vibrant yung dish. Di ba? So yun lang naman yung sa akin. So kapag isi-serve ninyo, mas nakakaganang tingnan. So it's all up to you kung gagamit kayo ng daon ng sibuyas o hindi. And at this point, okay na to. Pwede na natin itong ilipat sa isang serving plate or serving bowl. Tapos, tikman na natin. Guys, bagong saing na kanin. Tikman na natin. Sarap nito, ano? Gusto ko dito sa aking bistec yung maraming sibuyas talaga. Mahilig ako sa sibuyas Tapos yung saucing-saucy kasi nga,
Nilalagay natin yung sauce dito sa ibabaw ng kanin. Lambot guys, oh. Tingnan nyo. Diba? Ang sarap. Ito yung talo-talo muna, hindi ka makapagsalita kasi gusto mong namnamin. Ito lang masasabi ko subukan yung recipe natin. Total, napakasimple naman, ano? Hindi rin mo kailangan magluto ng ganito karami, Diba? Sakto lang. At once na masubukan nga pala itong recipe, sabihin nyo sa akin kung gano'n ito nagustuhan. Kung meron kayong mga questions, anything about this recipe, comment lang kayo. Pilitin nating sagutin. Or kung gusto nyo ng kompletong recipe guys, i-check nyo lang yung description ng video na to. At yung mga hindi pa pala nagsasubscribe subscribe kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Guys, kung nagustuhan nyo itong video na to at nakatulong sa inyo, baka pwedeng pakishare naman. Tara, kain tayo!